Nakatayo ka na ba sa harap ng isang modernong skyscraper at nagtaka sa engineering na kinakailangan upang itayo ito? Ngayon, bumalik tayo ng 3,000 taon, sa isang panahon na walang mga cranes, mga tool ng kuryente, o mga plano sa computer. Dumating kami sa Jerusalem, sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, isang oras ng hindi pa naganap na kapayapaan at kasaganaan. Dito, ang isang proyekto ay isinasagawa na tumututol sa mismong mga limitasyon ng sinaunang imahinasyon. Ang isang istruktura na napakalaki, napakamahal, at sa gayon ay advanced na ito ay maituturing na isang imposible na pag-asa kahit na mga siglo mamaya. Ito ang kwento ng Templo ni Solomon, isang gusali na nagalihi hindi lamang sa isip ng isang hari, kundi sa puso ng Diyos. Ito ay isang istruktura na nangangahulugang maging sa lupa na tirahan ng makapangyarihan sa lahat, at ang konstruksyon nito ay hihilingin ng isang antas ng katumpakan, sakripisyo, at banal na paggalang na bihirang makita mula pa. Hindi lamang namin pinag-uusapan ang tungkol sa isang malaking gusali. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pundasyon na inilalagay ng mga bato na may timbang na hanggang sa 400 tonelada, ang mga dingding ay nakasuot ng 27 tonelada ng purong ginto, at isang lugar ng konstruksyon kung saan ipinagbabawal ang isang martilyo. Paano nila ito nakamit? Paano sila nag-quarry, gumagalaw, at inilalagay ang bigat ng 60 elepante na walang iba kundi mga lubid, log, at lakas ng tao? Ito ang kwento ng mga kalalakihan na nagtayo ng bahay ng Diyos, isang testamento sa kung anong pananampalataya, talino sa paglikha, at isang walang tigil na pananaw ay maaaring magawa laban sa lahat ng mga logro. Ang pangitain para sa templo ay isa sa nakamamanghang kadakilaan, isang pisikal na representasyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay upang tumayo halos 30 metro ang taas ng isang modernong 10 palapag na gusali, isang beacon ng ilaw at pananampalataya na nakikita ng milya. Ang mga materyales mismo ay nagsalita tungkol sa banal na layunin nito. Hindi lamang nais ni Solomon ang pinakamahusay, kailangan niya ng mga materyales na karapat-dapat na pabahay ng Arka ng Tipan. Nangangahulugan ito ng pag-secure ng 27 tonelada ng purong ginto, isang halaga ng kayamanan na magiging staggering kahit na sa mga pamantayan ngayon, upang ma-overlay ang interior. Nangangahulugan ito ng pag-utos ng 2 malalaking haligi ng tanso, na nagngangalang Jachin at Boaz, bawat isa ay nakatayo sa 8 metro ang taas, upang bantayan ang pasukan. Ngunit ang totoong pundasyon ng imposibilidad na ito ay nakalagay sa mga bato. Ang mga quarry ng Jerusalem ay naatasan sa pagbibigay ng mga blok ng apog na hindi kailanman nakita sa Israel. Ang ilan sa mga pundasyong ito ay may timbang na isang kamanghamanghang 400 tonelada. Upang mailagay iyon sa pananaw, ang isang solong bato ay may masa na higit sa 300 mga kotse. Hindi lamang ito konstruksyon, ito ay ang paglipat ng mga bundok. Para sa mga inhinyero at arkitekto ng araw, ang mga numero ay napaka-astronomaya na ang proyekto ay dapat na parang isang panaginip, isang utos mula sa isang hari na hangganan sa kabaliwan. Gayunpaman, ito ay isang utos na nakaugat sa isang banal na plano, isang pangako na ginawa sa ama ni Solomon na si David. Hindi ito isang bantayog sa kaakuhan ng isang hari, ngunit isang santuaryo para sa pagkakaroon ng banal. At sa gayon, ang imposible ay kailangang maging posible. Ang paglalakbay ng templo ay nagsisimula hindi sa banal na lungsod ng Jerusalem, ngunit malalim sa loob ng lupa, sa mga nakasisilaw na mga quarry na apog sa malapit. Dito, isang hukbo ng 80,000 kalalakihan ang nagtipon, ang kanilang gawain upang kunin ang mismong mga buto ng mundo. Napakalawak ng hamon. Kinakailangan ng pundasyon ng pinakamalaking at pinakaperpektong mga bato na pinutol, ngunit mayroong isang banal na panuntunan na gagawing mas komplikado ang gawain ito. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 6, Taludtod 7, ay nagsasaad ng isang malalim at hindi pangkaraniwang utos. Ang templo ay itinayo na may mga bato na natapos sa quarry, upang walang martilyo, pait, o anumang iba pang tool na bakal na narinig sa site ng templo habang ito ay itinayo. Ang banal na lupa ay hindi maistorbo ng marahas na klang ng metal sa bato. Nangangahulugan ito ng buong, brutal na proseso ng pag-quarrying ay kailangang maging isang symphony ng tahimik, kinokontrol na puwersa. Isipin ang eksena, libu-libong mga kalalakihan, sa ilalim ng sirenggit ng silangan ng araw, na nagtatrabaho hindi may malakas, percussive tool,
ngunit may isang sinaunang at mapanlikha na pamamaraan. Una nilang makilala ang isang promising section ng bedrock. Pagkatapos, gamit ang mga simpleng tool sa kamay, masasakit silang pait ng isang linya ng maliit, malalim na butas sa apog. Sa mga butas na ito, pinukpok nila ang mga tuyong kahoy na wedge. Ito ang sandali ng tahimik na kapangyarihan. Ang mga manggagawa ay magbubuhos ng tubig sa ibabaw ng mga wedge, saturating ang tuyong kahoy. Sa paglipas ng mga oras, ang kahoy ay mabagal, hindi may palabas na lumawak na may lakas na sapat upang hatiin ang solidong bato. Ang isang malalim na pag-ungol ay mag-echo sa pamamagitan ng quarry bilang isang malinis, tuwid na bali ay lumitaw, na naghihiwalay sa isang multi-ton block mula sa bedrock. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng napakalawak na pasensya at isang malalim na pag-unawa sa mga likas na puwersa. Kapag napalaya ang isang block, nagsimula na lamang ang gawain. Pagkatapos ay kailangan itong hugis at magkaroon ng hulma sa eksaktong mga pagtutukoy. Ang bawat solong block ay paunang dinisenyo para sa isang tiyak na lokasyon sa istruktura ng templo. Ang mga stonemason ay makinis ang mga ibabaw at parisukat, ang mga sulok na may maingat na pangangalaga. Upang matiyak na ang banal na puzzle na ito ay magkakasamang magkasama sa Jerusalem, ang isang komplikadong sistema ng mga simbolo ay pait sa bawat bato. Ang mga markang na ito ay isang tahimik na wika, na nagpapahiwatig ng pangwakas na patutunguhan ng bato, oryentasyon nito, at koneksyon nito sa mga kapitbahay nito. Walang silid para sa error. Ang isang pagkakamali na ginawa sa quarry ay nangangahulugang isang pagkaantala ng mga linggo o buwan, at ang galit ng mga supervisor. Ang mga kondisyon para sa 80,000 kalalakihan ay malupit. Ang hangin sa mga quarry ay makapal na may alikabok na apog, isang palaging banta sa kanilang mga baga. Ang panganib ng isang maling pagputol ng bato, o isang seksyon ng quarry wall na gumuho, ay palaging naroroon. Ito ay isang lugar ng peligro at madalas, ng kamatayan. Ang workforce mismo ay isang salamin ng istrukturang panlipunan ng oras. Ang pinaka-nakakapanghina at mapanganib na paggawa ay naatasan sa mga hindi Israelita, lalo na ang mga Kanaanita, na sumailalim sa isang sistema ng sapilitang paggawa. Ang mga Israelita, sa kaibahan, ay nagtrabaho sa isang mas organisadong sistema ng mga paglilipat, na nagsisilbi sa isang buwan bago umuwi ng dalawa. Gayunpaman, para sa bawat tao, Israelita o Canaan, ang gawain ay bumalik at walang humpay. Sila ang mga unsung bayani, ang pundasyon kung saan itinayo ang bahay ng Diyos, ang kanilang pawis at sakripisyo na nasisipsip sa mismong mga bato na kanilang pinutol. At sa sandaling ang kanilang trabaho sa quarry ay tapos na, isang mas malaking hamon ang umuusbong, ang paglipat ng mga ito colossal, perpektong gupitin ang mga bato sa buong milya ng bulubunduking lupain sa site ng konstruksyon. Tapos na ang tahimik na gawain, ang pakikibaka ng manipis na lakas ay malapit ng magsimula. Ang logistic ng susunod na yugto ay nakakapagod, isang hamon ng engineering at hilaw na kapangyarihan na susubukan ang mga limitasyon ng anumang sinaunang sibilisasyon. Isipin ang eksena, isang 20 toneladang block ng apog, perpektong parisukat at minarkahan, na ngayon ay nagpapahinga sa bibig ng quarry. Paano mo maililipat ang isang bagay ng napakalawak na timbang sa isang tanawin ng mga burol at lambak? Ang sagot ay isang kombinasyon ng malupit na puwersa at napakatalino, kung simple, mekanika. Ang pangunahing pamamaraan ay nakasalalay sa napakalaking kahoy na sledges at isang tila walang katapusang supply ng mga roller. Una, ang bato ay kailangang maingat na may lever sa sledge, isang platform na itinayo mula sa pinakamalakas na magagamit na mga kahoy. Ang prosesong ito lamang ay maaaring tumagal ng mga araw, gamit ang mahabang kahoy na levers at mga koponan ng mga kalalakihan na nagtatrabaho sa perpekto, mapanganib na pag-iisa. Isang slip, isang maling pagkakamali, at isang tao ay maaaring madurage sa isang instant. Kapag ang bato ay na-secure sa sledge, nagsimula ang tunay na paglalakbay. Ang isang landas ay kailangang maklear at, sa maraming mga kaso, itinayo. Ang mga gang ng mga manggagawa ay nagpauna, na level ang lupa, nag-aalis ng mga boulder, at nagtatayo ng pansamantalang mga rampa ng lupa upang makinis ang mga gradients. Ito ay isang gumagalaw na kalsada, itinayo at buwag habang ang mahusay na bato ay sumulong. Pagkatapos ay dumating ang mga roller. Daan-daang stout, bilugan na mga troso,
malamang na pinutol mula sa mga puno ng sycamore o acacia, ay inilatag sa landas ng sledge. Ang mga koponan ng mga kalalakihan, kung minsan ay nagbibilang sa daan-daang para sa isang solong bato, ay kukuha ng makapal, mabibigat na lubid na pinagtagpi mula sa flax o palma. Sa utos ng isang foreman, hilahin nila. Ang hangin ay pupunan ng mga nakagaganyak na daing ng mga kalalakihan, ang pag-creak ng mga lubid, ang malalim, nagngangalit na tunog ng sledge na gumagalaw sa mga roller. Ito ay isang mabagal, mahirap na pag-crawl. Para sa bawat ilang mga paa ng pag-unlad, ang mga roller na naipasa ng sledge ay kailangang tipunin mula sa likuran at dinala sa harap, na lumilikha ng isang tuloy-tuloy, gumagalaw na carpet ng kahoy. Hindi ito isang tahimik na prosesyon. Hindi tulad ng quarry, kung saan ang gawain ay tinukoy ng matalim na crack ng paghahati ng bato. Ang phase na ito ay isang cacophony ng pagsisikap ng tao. Ang mga foremen ay mag-awit o gumamit ng mga tambol upang mapanatili ang ritmo ng paghila. Ang isang matatag, pinag-isang pull ay mas epektibo at mas ligtas kaysa sa isang serye ng mga magulong jerks. Ang mga chants ay magiging tibok ng puso ng operasyon, isang maindayog na pulso na nagmamaneho ng napakalawak na timbang, pulgada ng masakit na pulgada. Have at hilahin. Have at hilahin. Ang mga salita ay magbubunyi sa buong Judean Hills, isang testamento sa kolektibong kalooban ng isang bansa na nakatuon sa isang solong, banal na layunin. Ang pinakadakilang mga hamon, syempre, ay ang mga hilig. Ang pagpunta sa paakyat na kinakailangang pagdodoble, kung minsan ay nag-tripling ng bilang ng mga kalalakihan na humihila. Ito ay isang labanan laban sa grabidad kung saan ang bawat onsa ng lakas ay dinala. Ngunit ang pagbaba ay marahil ay mas nakakatakot. Dito, ang gawain ay lumipat mula sa propulsion hanggang sa pagpepreno. Ang pangunahing mga koponan ng paghila ay lilipat sa likuran ng sledge, ang kanilang mga lubid na kumikilos bilang isang pagdrag, isang lifeline na pumipigil sa multi-ton block mula sa pagkakaroon ng momentum at maging isang hindi mapigilan, mapanirang puwersa. Ang iba pang mga koponan ay nakaposisyon sa mga napakalaking lever, handa na i-jam ang mga ito sa ilalim ng mga runner ng sledge upang mabagal ang paglusong nito. Ang pag-igting ay maaaring palpable. Ang amoy ng takot at pawis ay maghang mabigat sa hangin habang maingat sila, masakit, ginagabayan ng bato sa libis, ang kanilang mga kalamnan na sumisigaw bilang protesta laban sa napakalawak na timbang na sinusubukan ng gravity na maangkin. Ang bawat matagumpay na paglusong ay isang napakalaking tagumpay, na ipinagdiriwang hindi sa mga tagay. Ngunit may isang kolektibong buntong hininga ng pagod na ginhawa bago maghanda para sa susunod na pagtaas o pagkahulog sa lupain. Ito ang mahirap, hindi nakagagambalang katotohanan ng pagbuo ng isang obra maestra para sa Diyos. Ang paglalakbay ay maaaring tumagal ng mga linggo, kahit na buwan para sa isang solong, partikular na malaking bloke. At habang papalapit ang mga koponan sa Jerusalem, ang likas na katangian ng trabaho ay lumipat muli. Ang ligaw, bukas na mga burol ay nagbigay daan sa mas maraming nakatanim na lupain, sa mga landas at walang kabuluhan na mga kalsada na kailangang maklear o mapalakas upang madala ang malaking timbang. Ang pagdating ng isang convoy ng bato ay magiging isang kaganapan. Maaaring linya ng mga taga-baryo ang ruta, nanunood sa tahimik na pagkagulat o marahil ay nag-aalok ng tubig sa mga pagod na manggagawa. Ito ay hindi lamang isang proyekto sa konstruksyon, ito ay isang pambansang paglalakbay sa paggawa. Ang bawat bato na nakumpleto ang paglalakbay nito ay isang maliit na tagumpay, isang nasasalat na piraso ng banal na pangako na hinuhuli sa katotohanan. Pagdating sa base ng bundok ng templo, ang bato ay hindi direktang pumunta sa istruktura. Sa halip, pumasok ito sa isang malawak, nababagabag, at maingat na naayos na lugar ng staging. Isipin ito bilang isang napakalaking, bukas na air workshop at bodega na pinagsama. Dito, ang mga bato, caked sa alikabok at putik ng kanilang mga paglalakbay, ay nalinis at sinuri ng isang pangwakas na oras. Ang mga eskriba at master mason ay maghihintay, armado ng mga plano na malamang na iguguhit sa papyrus o etched sa mga tablet ng luwid. Makonsulta nila ang kanilang mga talaan, na kinikilala ang bato sa pamamagitan ng mga markang na paulit-ulit sa loob ng quarry. Ang isang ito, maaaring magpahayag ng isang tagapangasiwa, na tumuturo sa isang serye ng mga simbolo, ay para sa ikatlong kurso ng Western Retaining Wall, ikapitong posisyon mula sa sulok.
Ang bawat bloke ay may isang paunang natukoy na kapalaran. Ang lugar na ito ay isang pugad ng aktibidad, isang kinokontrol na kaguluhan na isang kamanghamanghang logistic sa sarili nitong karapatan. Dito, maaaring gawin ng pangwakas, banayad na pagsasaayos. Ang isang sulok ay maaaring igagalang sa isang bahagyang mas talamak na anggulo, isang ibabaw na pinakintab sa isang mas pinong manipis. Dito rin kung saan ang iba't ibang uri ng bato ay Mars-hailed. Ang napakatalino na puting apog para sa pangunahing edipisyo, mas mahirap, mas matibay na bato para sa mga pundasyon, at marahil ang mga pandekorasyon na bato na dinala mula sa mas malayo pa. Ito ay isang silid-aklatan ng bato, na may bawat bloke na naghihintay para mabasa ang numero ng tawag nito. At sa buong paligid, na sumusuporta sa pagsisikap na ito, ay ang iba pang mga manggagawa. Inayos ng mga panday ang mga tool, ang kanilang mga nakakalimutan na kumikinang araw at gabi. Ang mga tagagawa ng lubid ay pinilipat ang mga bagong haba ng hibla ng palma, na pinapalitan ang mga frayed at basag na mga lubid mula sa paglalakbay. Ang mga karpintero ay humuhubog ng mga bagong roller at lever. Ito ay isang lungsod ng industriya, lahat ay humuhuni sa nag-iisang layunin ng pagpapakain ng lumalagong istruktura sa bundok sa itaas. At sa pamamagitan ng lahat ng ito ay dam-aloy ng tubig. Ang Gihon Spring, ang lifeblood ng Jerusalem, ay ngayon din ang buhay ng konstruksyon. Ang mga legion ng mga carrier ng tubig, madalas na mga kababaihan at mas batang lalaki, ay magbabawas ng tubig sa mga garapon ng luwad o mga kambing mula sa tagsibol. Ito ay isang walang katapusang prosesyon. Ang tubig ay hindi lamang para sa libu-libong mga uhaw na manggagawa sa ilalim ng mainit na araw ng Judean. Ito ay isang tool, sa partikular na mahirap na pag-uunat ng pangwakas na pag-akyat sa dalesdi sa bundok, ang landas ay sadyang basa. Ang tubig, halo-halong may luwad na lupa, ay lumikha ng isang makinis, malapot na slurry. Ang pagpapadulas na ito, isang simple ngunit mapanlikha na trick, ay maaaring kapansin-pansing mabawasan ang alitan sa mga runner ng sledge, na ginagawa ang gawain ng mga koponan ng paghila na medyo mas mapapamahalaan. Ito ay isa pang halimbawa kung paano ang talino ng tao ay na-leverage upang malampasan ang hilaw na pisika ng hamon. Bago ang isang solong isa sa mga maingat na inihanda na mga bato ay maaaring itakda sa pangwakas na lugar nito, gayunpaman, ang bundok mismo ay kailangang ma-tamed. Ang Mount Moriah, ay hindi isang perpektong patag na talampas. Ito ay isang natural na burol, na may mga dalesdis, mga tagaytay, at hindi pantay na bedrock. Ang una at marahil ang pinakakritikal na yugto ng konstruksyon ay ang paglikha ng isang napakalaking, matatag na platform. Ito ay isang pag-asa ng engineering na madalas na napapamalaya ng templo mismo, ngunit ito ay kasing kahanga-hanga. Ang mga gang ng mga manggagawa, gamit ang mga pick, chisels, at wedge, na quarry ang bundok mismo. Pinutol nila ang mga mataas na puntos, diretsyo na tamba sa buhay na bato ng burol. Ang mga basurahan at lupa mula sa mga mataas na puntos na ito ay ginamit upang punan ang mga mababang puntos, na lumilikha ng isang serye ng mga antas ng terrace. Ito ay gumagalaw sa lupa sa isang napakalaking scale, lahat ay nakamit na may mga basket, pala, at lakas ng brute. Kung saan malambot ang lupa, naghukay sila. Naghukay sila ng napakalaking pundasyon ng trenches, hindi tumitigil hanggang sa matumbok nila ang solid, hindi nag-iisa na bedrock. Ang katatagan ng buong istruktura, ang isang gusali na nilalayong magtagal para sa kawalang hanggan, ay nakasalalay sa hindi nakikita, hindi nakagaganyak na gawain ng paghahanda ng lupa. Ang pundasyon ay kailangang maging isa sa bundok mismo. Sa mga kanya na gawa ng tao, ang mga malalim na gashes sa lupa na sumunod sa mga contour ng bedrock, nagsimula ang totoong pundasyon. Ang mga unang bato na inilatag ay hindi ang malinis, puting apog na kalaunan ay gleam sa araw. Ang mga ito ay mga higanti, magaspang hewn at napakalaking sa kanilang mga proporsyon, pinili para sa masa at density higit sa lahat. Ang ilan sa mga batong ito ng pundasyon ay ang laki ng mga maliliit na bahay, na may timbang na 12 dosenang, marahil kahit daan-daang, ng tonelada. Ibinaba ang mga ito sa mga trenches na may isang malubhang pagkaantala, isang komplikadong sayaw ng mga lubid, lever, at napakalawak na pagsisikap ng tao. Ang layunin ay hindi kagandahan, para sa mga batong ito ay ilibing magpakailanman, isang lihim sa pagitan ng mga tagabuo at bundok.
Ang layunin ay hindi matitinag. Ang bawat bato ay direktang naayos sa bedrock, ang malaking timbang nito na lumilikha ng isang bono na may pinakadulo ng mundo. Kurso sa pamamagitan ng kurso, ang mga behemoth na ito ay napuno ang mga trenches, na tumataas upang matugunan ang orihinal na antas ng lupa, na lumilikha ng isang subterranean grid ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ito ang angkla, ang lithic root system na hahawak sa templo laban sa paglilipat ng lupa at ang pagpasa ng millennia. Kasabay nito, ang mga panlabas na gilid ng platform ay nagsimulang tumaas. Ito ay pinakadramatiko sa silangang at timog na mga Dalles Days, kung saan ang burol ay bumagsak ng malalim sa Kidron Valley. Dito, hindi lamang sila nag-level ng isang burol, pinalawak nila ito, nagtatayo ng bagong lupain mula sa manipis na hangin. Kinakailangan nito ang pagtatayo ng mga colossal retaining wall. Isipin ng isang pader, na nagsisimula sa malayo sa Dalles Days ng lambak, tumataas na kwento pagkatapos ng kwento, hindi upang isama ang isang gusali, ngunit upang pigilan ang isang bundok. Ang engineering dito ay nakakapagod. Ang mga bato na ginamit ay napakalawak, nag-quarry at nagbihis ng isang katumpakan na mahirap maunawaan kahit ngayon. Inilatag sila ng walang patak ng mortar. Ang kanilang katatagan ay nagmula sa dalawang bagay, ang kanilang hindi kapani-paniwalang timbang at pagiging perpekto ng kanilang akma. Ang bawat bato ay pinutol upang makipag-ugnay sa mga kapitbahay nito ng tumpak na kahit na ang isang talam ng kutsilyo ay maaaring madulash sa pagitan nila. Ang pamamaraan na ito, na kilala bilang ashlar masonry, ay lumikha ng isang solid, monolithikong mukha. Bukod dito, ang mga pader na ito ay hindi tumaas ng perpekto ng patayo. Ang mga ito ay itinayo gamit ang isang bahagyang, halos hindi mahahalata na hilig, nakasandal sa punan na kanilang idinisenyo upang hawakan. Ang batter, na ito ay ginamit ang puwersa ng grabidad, ang mismong kaaway na kanilang ipinaglalaban, bilang isang kaalyado, na ginagawang mas matatag ang pader. Habang ang mga perimeter na pader na ito ay lumago sa taas, napuno ang malawak na puwang sa likuran nila. Ngunit hindi ito isang simpleng paglalaglag ng basurahan. Iyon ay lilikha ng mga bulsa ng kawalang tatag at, sa cruise, bitag na tubig. Sa halip, ito ay isang layered, engineered punan. Ang isang kurso ng malalaking basurahan ay ilalagay, at pagkatapos ay libu-libong mga manggagawa ang mag-iikot dito, mag-iimpake ng mas maliit na mga bato, graba, at lupa sa bawat crevice, tampang lahat ito hanggang sa ito ay kasing solid ng konkreto. Pagkatapos ang isa pang layer ay idadagdag, at paulit-ulit ang proseso. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang bago, artificial na geology, layer sa pamamagitan ng compact layer. At sa loob ng bundok na gawa ng tao, isang nakatagong network ng mga channel at conduits ang itinayo. Naunawaan ng mga taga-buo ang lakas ng tubig. Alam nila na ang pag-ulan, na tumatakbo sa punan, ay maaaring bumuo ng isang napakalaking presyon ng hydrostatic sa likod ng mga pagpapanatili ng mga pader. Ang pressure na ito, na mas malakas kaysa sa anumang hukbo, ay maaaring umbok sa mga dingding sa labas at kalaunan ay mapupuksa ang buong istruktura. Upang maiwasan ito, inhinyero nila ang isang sopistikadong sistema ng kanal. Ang mga channel na may linya ng bato ay itinayo sa pundasyon at punan, na idinisenyo upang mahuli ang tubig at ilipat ito ng ligtas, pinalayas ito sa pamamagitan ng maliit, hindi kapani-paniwala na mga pagbubukas sa base ng mga dingding. Ito ay isang sistema ng sirkulasyon para sa bundok, hindi nakikita at hindi natukoy, ngunit talagang mahalaga para sa pangmatagalang kaligtasan nito. Inihayag nito ang isang antas ng pagpaplano na higit pa sa konstruksyon. Ito ay isang holistic na pag-unawa sa mga puwersa, materyales, at kapaligiran. Hindi lamang sila nagtatayo sa isang bundok, pinagkadalubhasaan nila ito, na tinatapik ang mga likas na tendensya at baluktot ito sa kalooban ng banal na plano. Ang platform ay naging isang solid, matatag na nilalang, isang bago at perpekto na summit kung saan sa wakas ay maaaring maitayo ang sagradong bahay. Gamit ang panloob na integridad ng platform na nasecure laban sa walang kabuluhan na kapangyarihan ng tubig, ang focus ay maaaring lumiko sa pantay na napakalaking gawain ng pagpapalaki ng mga pader mismo. Ang mga bato, tulad ng napag-usapan namin, ay mga obra maestra ng sining ng Mason. Ngunit paano sila nakarating doon? Hindi lamang sila lumitaw. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isang alamat ng pagsisikap ng tao,
Isang paglalakbay na napakahirap na kahirapan mula sa bedrock ng quarry hanggang sa pangwakas na lugar ng pahinga sa dingding. Ang mga pangunahing quarry ay malamang na matatagpuan lamang sa hilaga ng site ng templo mismo. Ito ay isang pagpapala ng logistic, ngunit nangangahulugan pa rin ito ng paglipat ng mga bloke na tumitimbang kahit saan mula sa 2 hanggang sa 50 tonelada sa hindi pantay na lupain. Una, ang bato ay kailangang mapalaya mula sa mundo. Isipin ang mga masters ng quarry, mga kalalakihan na nauunawaan ang wika ng apog, na binabasa ang butil at fissure ng bato. Hindi nila ginamit ang mga eksplosibo. Sa halip, magkakaroon sila ng masakit na pait ng isang linya ng malalim na mga grooves sa bedrock. Sa mga grooves na ito, gugugulin nila ang mga tuyong kahoy na wedge. Pagkatapos, ibubuhos nila ang tubig sa kanila. Sa paglipas ng mga oras, ang kahoy ay mamaligo na may isang hindi mapaglabanan, tahimik na puwersa, at may isang mahusay na daing, isang multi-ton na bloke ay mag-crack na libre mula sa mismong mga buto ng bundok. Pagkatapos ay nagsimula ang paglalakbay. Hindi ito isang gawain para sa mahina ng puso. Ito ay isang symphony ng malupit na puwersa at masusing pagpaplano. Isipin ang logistic, paghahanda ng isang kalsada, marahil kahit isang aspaltadong slipway, mula sa quarry hanggang sa site ng konstruksyon. Daan-daang, kung hindi libo-libo, ng mga kalalakihan at mga koponan ng mga baka ay gagamitin sa isang solong, napakalaking bato na nakapatong sa isang kahoy na sledge o, mas malamang, isang serye ng mga log rollers. Ang mga foremen ay mag-awit, sumisigaw ng mga utos na panatilihin ang ritmo, upang matiyak na ang bawat tao ay hinayla ng magkakaisa. Ang isang pagkakamali, ang isang snap na lubid o splintered roller, ay maaaring mga hulugan ng kalamidad, pagdurog ng mga kalalakihan at ibabalik ang proyekto ng mga linggo. Ito ay isang mabagal, nakakagulat na panahunan na prosesyon, isang ilog ng tao ay pilitin ang isang bundok na lumipat. At habang tumaas ang platform, tumindi ang hamon. Kailangang itinaas ang mga bato. Habang ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi ng paggamit ng napakalaking kahoy na mga cranes at komplikadong mga sistema ng puli, mas malamang na umaasa sila sa parehong pamamaraan na ginamit para sa punan, ang paglikha ng napakalaking rampa ng lupa. Magtatayo sila ng isang rampa ng compact na lupa at troso laban sa seksyon ng pader sa ilalim ng konstruksyon. Ang mahusay na bato ay pagkatapos ay i-drag, pulgada ng masakit na pulgada, hanggang sa hilig na ito sa kinakailangang taas. Minsan sa tuktok, lumitaw ang isang bagong-bagong hanay ng mga problema. Ang bato ay kailangang mapaglalangan sa tumpak na posisyon nito. Gamit ang napakalaking mga lever, uwak, at napakalawak na pagsisikap ng tao, ang mga mason ay magbabago at mag-pivot ng colossal block, na mas malapit ito at mas malapit sa mga kapitbahay nito hanggang sa ito pagkatapos, ang rampa ay itataas, at ang proseso ay magsisimula muli para sa susunod na kurso. At ang ilan sa mga bato na ito ay lampas sa anumang bagay na madaling maisip natin. Malalim sa loob ng tunnel ng Western Wall ngayon, maaari kang makakita ng isang serye ng mga bato sa kung ano ang kilala bilang master course. Ang isa sa mga ito, ang kanlurang bato, ay higit sa 40 talampakan ang haba at tinatayang timbangin ang halos 600 tonelada. 600 tonelada. Iyon ang katumbas ng 300 mga kotse. Ito ay isa sa pinakamalaking solong mga bloke ng gusali na lumipat sa kasaysayan ng tao, at ginawa ito ng walang tulong ng isang solong panloob na pagkasunog ng engine o isang watt ng kuryente. Natapos ito sa kahoy, lubid, kalamnan, at isang hindi matitinag na paniniwala. Ang nag-iisang bato na ito ay nagpipilit sa amin upang suriin muli ang aming pag-unawa sa mga sinaunang kakayahan. Nagsasalita ito ng isang samahan, isang katumpakan sa matematika, at isang manipis na katapangan na nagpapakumbaba. Ang mga ito ay hindi lamang mga taga-buo, sila ay mga visionaries na tumanggi na tanggapin ang mga limitasyon ng kanilang oras. Para sa kanila, ang kabanalan ng proyekto ay nabigyang katwiran ng anumang pagsisikap, at ang laki ng kanilang ambisyon ay naitugma lamang sa laki ng kanilang pananampalataya. At ang ambisyon na ito ay hindi hinihimok ng ego lamang, hindi sa paraan na maaaring magtayo ang isang paraon ng isang piramide. Ito ay isang kolektibong pagpapahayag ng isang sagradong tungkulin. Ang layunin ng colossal platform na ito ay upang muling likhain ang kalikasan mismo. Hindi lamang sila nagtatayo sa isang bundok, nagtatayo sila ng bago, perpektong bundok.
Ang Mount Moria ay natural na masungit at hindi pantay, ngunit ang mga batas ng kadalisayan ng ritual at ang mga pangangailangan ng isang pambansang sentro ng paglalakbay ay nangangailangan ng isang malawak, antas, at perpektong oriented na puwang. Kaya, ang mga inhinyero ni Herodes ay nagtakda upang lumikha ng isang artipisyal na talampas, isang napakalaking talahanayan ng bato na nasuspinde sa lambak ng Tyropoeon, na pinalawak ang sagradong presinto sa isang scale na hindi pa nakita. Lumilikha sila ng isang bagong katotohanan, isang banal na lupa na literal na nakataas sa itaas ng mundong-mundo sa ibaba. Hindi lamang ito konstruksyon, ito ay teolohiya na ibinigay sa apog. At ang henyo ay hindi lamang sa scale, ngunit sa mga detalye. Tumingin ng mabuti sa mga bato mismo. Mapapansin mo ang natatanging pagtatapos ng Herod Ian, isang makinis, flat boss sa gitna, na papaligiran ng isang meticulously inukit na margin. Hindi lamang ito para sa dekorasyon. Ang pamamaraan ng pagbalangkas na ito ay pinapayagan ng mga Mason na makamit ang isang hindi kapani-pani walang tumpak na akma. Itutuon nila ang pagkuha ng mga margin ng dalawang magkadugtong na mga bato upang matugunan ng perpekto, habang ang bahagyang recessed center boss ay nangangahulugang hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagbibihis ng buong mukha ng bato sa isang walang kamali-mali na eroplano. Ito ay isang napakatalino, pamamaraan ng pag-save ng paggawa na lumikha din ng isang malakas, maindayog na aesthetic. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na detalye ay kung ano ang wala doon, mortar. Sa pagitan ng mga bloke ng multi-ton na ito, walang semento, walang nagbubuklod na ahente. Ang integridad ng pader ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang napakalawak na bigat ng mga bato na pumipilit at ang ganap na pagiging perpekto ng kanilang akma. Isipin ang kasanayan na kinakailangan. Ang isang koponan ng mga Mason ay makakatanggap ng isang colossal block sa tuktok ng rampa. Ang kanilang trabaho ay upang bihisan ang mga ibabaw nito na may ganitong katumpakan na ito ay slot sa lugar laban sa mga kapitbahay nito, na nag-iiwan ng isang puwang na hindi mas malawak kaysa sa isang piraso ng papel. Gumagamit sila ng mga bakal na bakal, lag-ari, at mga linya ng pagtutubero, pagsuri at pagsuri muli sa bawat ibabaw. Ang isang solong maling pagkakamali, 1 milimetro ng error, ay makumpremiso ang akma, at ang bato na yun ay alinman ay kailangang muling putol o tanggihan. Ang presyon sa mga manggagawa na ito ay dapat na napakalawak. Ang kanilang trabaho ay ang pangwakas, kritikal na hakbang sa isang kadena ng pagsisikap na nagsimula ng mga buwan, o kahit na taon, mas maaga sa quarry. Ang antas ng katumpakan na ito ay nangangailangan ng isang nakakapagod na infrastruktura ng suporta. Ang mga tool na bakal na ginamit nila ay mapurol at masisira sa dalas ng parusa laban sa matigas na apog sa Jerusalem. Kaya, para sa bawat koponan ng mga Mason, dapat mong isipin ang isang koponan ng mga panday. Ang hangin sa paligid ng site ng konstruksyon ay mapupuno hindi lamang sa mga sigaw ng mga kalalakihan at pag-ungol ng mga lubid ngunit sa patuloy na, percussive clang ng mga martilyo sa mga anvils, habang ang libu-libong mga panday ay nagtrabaho araw at gabi sa kumikinang na mga nakakalimutan, muling pagbabalat ng mga chisels, na nakakalimutan ang mga bagong pry bar, at mga mending chain. Ang logistic ng pagbibigay ng uling para sa mga nakalimutan na ito, ang bakal mismo, ang pagkain at tubig para sa hukbo ng mga manggagawa na ito ay isang pag-asa ng pamamahala ng proyekto na magkakumpetensya sa anumang modernong pagsasagawa. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang lungsod na may sarili na nakatuon sa isang solong, banal na layunin. At si Josephus, ang historiador, ay nagsasabi sa amin na upang maiwasan ang anumang karumihan sa ritual, si Herodes ay mayroon ding 1,000 mga pari na sinanay bilang mga Mason at tagabuo, kaya sila, at sila lamang, ay maaaring magtrabaho sa panloob, karamihan sa mga sagradong lugar ng templo mismo. Ang bawat aspeto ng proyekto, mula sa quarry hanggang sa pangwakas na polish, ay matarik sa isang pakiramdam ng banal na misyon. Kaya paano nila nakamit ang papel na ito manipis na katumpakan sa isang bloke na tumitimbang ng isang maliit na balhina? Ang nangungunang teorya ay nagsasangkot ng isang masakit na proseso ng pagsulat at angkop. Isipin ng isang bago, halos hugis na bato na binabaan ng crane at winch upang mag-hover sa itaas lamang ng pangwakas na lugar ng pahinga. Pagkatapos ay masusubaybayan ng Master Mason ang eksaktong, hindi regular na mga contour ng mga bato sa ibabang mukha ng bagong bloke na ito. Pagkatapos, ibibigay ang signal,
at ang napakalawak na pagsisikap ng pag-iikot ng bato ay magsisimula. Kapag ito ay malinaw, ang mga stonecutter ay maingat na i-chip ang lahat sa labas ng traced line, na lumilikha ng isang perpektong negatibong impression sa ibabaw na ito ay sinadya upang sumali. At pagkatapos, ibababa nila ito muli para sa isang angkop na pagsubok. Kung hindi ito perpekto at bihirang ito ay nasa unang pagsubok uulitin ang proseso. Hoist, chip, mas mababa. Hoist, chip, mas mababa. Paulit-ulit, para sa mga araw, posibleng linggo, para sa isang solong bato. Ngayon, tandaan, hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa angkop na isang piraso ng cabinetry. Pinag-uusapan namin ang pagmamanipula ng isang 50 tonelada, 100 tonelada, o kahit na mas malaking bloke ng solidong bato, na sinuspinde ng mga lubid at cranes, na may 12-dosenang mga kalalakihan na nagpipilit na hawakan ito ng matatag habang sinuri ng master mason ang akma. Ang pinakamaliit na paglipat sa hangin, isang fraying lubid, isang sandali nang nawala na koordinasyon kahit saan ay maaaring magbaybay ng kalamidad, pagdurog ng mga kalalakihan at pagsira sa mga linggo ng trabaho. Hindi lamang ito pagkakayari, ito ay isang mataas na pusta, mataas na pagigting na pagganap ng kasanayan, lakas, at nerbiyos, paulit-ulit na libu-libong beses. At ito ay nagdadala sa amin sa pinaka-nakakaisip na mga halimbawa ng gawaing ito, na natagpuan sa kung ano ang kilala bilang master course ng Western Wall. Dito, ang mga bato ay hindi lamang malaki, napakahusay nila. Marami sa kanila ay higit sa 30 talampakan ng haba at timbangin ng higit sa 100 tonelada. Upang mabigyan ka ng isang pakiramdam ng scale, ang isang modernong semi-truck ay legal na pinapayagan na magdala ng halos 25 tonelada. Kakailanganin mo ang 4 sa kanila upang ilipat ang isa lamang sa mga average na bato sa kursong ito. At kahit na ang mga ito ay dwarf ng nag-iisang pinakamalaking bato sa buong istruktura, ang Western Stone, na nasa lugar pa rin ngayon sa mga lagusan na tumatakbo sa tabi ng dingding. Ito ay higit sa 44 na talampakan ang haba, 10 talampakan ang taas, at tinatayang 14 na talampakan ang lalim. Ang timbang nito ay kinakalkula na nasa paligid ng 570 tonelada. Hayaan ang paglubog nito, 570 tonelada. Iyon ang katumbas ng halos 300 mga kotse. Isang solong, nag-quarry, dinala, itinaas, at perpektong inilagay ang blok ng bato. Ang isip ay natural na rebelde laban dito. Paano? Paano ang isang pre-industriyang lipunan, nang walang hidraliko na mga cranes o diesel engine, ay nagtaas ng timbang at pagkatapos ay ilagay ito ng kawastuhan ng milimetro, 12-dosenang mga paa sa hangin. Sila ay masters ng mekanikal na kalamangan. Ang mga inhinyero ng Roma, at ang mga taga-buo ng mga Hudyo na natutunan at lumampas sa kanila, ay nakabuo ng hindi kapani-pani walang sopistikadong mga teknolohiya sa pag-ungat. Mayroon kaming katibayan na ginamit nila ang napakalaking, komplikadong mga kahoy na cranes, madalas na maraming nagtatrabaho sa tandem, na pinalakas ng mga treadmills ng tao. Larawan ng napakalaking kahoy na gulong, tulad ng mga gulong ng hamster para sa mga tao, kung saan ang 12-dosenang mga kalalakihan ay maglakad ng maraming oras. Ang kanilang pinagsama, matatag na pagsisikap na ayon ng isang sistema ng mga gears at pulley na mabagal, masakit ang pag-hoist ng isang solong bato. Gumamit sila ng mga sistema ng mga lever, roller, at lubid na kasing kapal ng hita ng isang tao. Ang scaffolding mismo ay maaaring maging isang kamanghamanghang engineering, isang kagubatan ng troso na umaakyat sa gilid ng bundok, sapat na malakas upang suportahan hindi lamang ang mga manggagawa at ang kanilang mga tool kundi ang napakalawak na pag-ilid at pababang puwersa ng mga bato na ito habang sila ay pinamamahalaan sa lugar. Ang bawat paglalagay ng isang bato tulad ng Western Stone ay magiging isang pangunahing, kinakalkula na kaganapan, ang pagtatapos ng mga buwan ng pagpaplano, na kinasasangkutan ng coordinated na pagsisikap ng daan-daang, kung hindi libo-libo, ng mga individual. Ito ang kanilang bersyon ng isang paglulunsad ng rocket. At tulad ng isang paglulunsad ng rocket, ang panganib ay kabuuan. Ang isang solong frayed na lubid, isang sandali ng maling impormasyon sa pagitan ng mga koponan ng crane, isang crack na lumilitaw sa napakalawak na kahoy na scaffolding sa ilalim ng pilay ang anumang pagkabigo ay magiging sakuna. Ang punong inhinyero, ang asterisk arkitektura asterisk, ay nasa ilalim ng hindi maisip na presyon.
Siya ang magiging direktor ng misyon, na nakatayo kung saan makikita niya ang lahat, hindi nakikipag-usap sa isang radyo, ngunit may isang sistema ng mga watawat, sungay, o marahil ay sumigaw lamang ng mga utos na naibalik sa pamamagitan ng isang kadena ng mga foremen. Ang katahimikan bago ang pag-angat ay magiging ganap, ang bawat tao sa kanyang istasyon, ang mga kalamnan ay nababalot. Pagkatapos, ang signal. Ang mabagal, maindayog na creak ng mga treadmills ay magsisimula, ang pag-ungol ng napakalaking lubid sa ilalim ng pagigting, at ang higanteng bloke, ang produkto ng 1,000 oras ng tao sa quarry, ay magsisimula ng mabagal, mapanganib na pag-akyat, pulgada sa pamamagitan ng agonizing inch. Ngunit ang marvel ay hindi magtatapos kapag ang bato ay umabot sa itinalagang taas nito. Sa maraming mga paraan, ang pinakamahirap na trabaho ay nagsisimula pa lamang. Sapagkat ang pag-angat ay isang hamon ng lakas, ngunit ang angkop ay isang hamon ng ganap na katumpakan. At ang mga bato na ito ay inilatag ng walang mortar. Ang katatagan ng buong istruktura ay nakasalalay sa perpekto, walang tahi na akma sa pagitan ng mga higanteng multi-tonong ito. Ito ay tinatawag na dry stone construction, at upang makamit ito sa scale na ito ay halos hindi pag-unawa. Ang mga ibabaw ng mga bato ay bihis o natapos kaya perpekto na kahit ngayon, makalipas ang 2,000 taon, madalas kang hindi madulas ang isang piraso ng papel sa pagitan nila. Paano ito nagawa? Wala sa quarry. Ang pangwakas na angkop ay tapos na sa site. Ang isang bato ay itataas sa posisyon, suspindihin lamang sa itaas ng huling lugar ng pahinga. Maingat na obserbahan ng mga mason ang mga punto ng pakikipag-ugnay, na madalas na gumagamit ng isang pulang pulbos na tinatawag na ochre upang markahan ang mga mataas na lugar sa bato sa ibaba. Ang bagong bato ay pagkatapos ay masigasig na ibababa pabalik sa lupa, o papunta sa isang malapit na platform ng trabaho. Ang mga mason ay mag-iikot nito, armado ng mga pait at mallet, at maingat na eye-chip ang layo sa mga minarkahang mataas na lugar. 100 pulgada dito, isang sliver ng bato doon. Pagkatapos, ang buong proseso ng pag-angat ay maulit. Ang bato ay may back-up, suriin muli, at ibinaba muli para sa higit pang mga pagsasaayos. Maaari itong ulitin ng kalahating dosenang beses para sa isang solong bato hanggang sa ang akma ay walang kamali-mali. Ito ay isang proseso ng napakalaking pasensya. Isipin ang manipis na pisikal at mental na pagbabata na kinakailangan upang i-chip ang layo sa isang bloke ng apog ang laki ng isang boss. Alam na ang isang walang pag-iingat na suntok ay maaaring masira ang akma at basura na linggo ng paggawa. Maaari mong makita ang lagda ng mga master masons na ito sa dingding ngayon. Ang bawat bloke ay may natatanging estilo, makinis na pait, makinis na mga margin na nag-frame ng isang magaspang, nakausli na gitnang boss. Hindi lamang ito para sa mga aesthetics, kahit na ang visual na epekto ng ilaw at anino na nilikha nito ay malakas. Ito rin ay isang praktikal na pamamaraan. Maaaring ituon ng mga mason ang kanilang pinakatumpak na gawain sa mga margin, ang mga bahagi ng bato na kailangang matugunan ng perpekto sa mga kapitbahay nito. Ang rougher center, ang boss, ay maaaring iwanang hindi natapos, makatipid ng napakaraming oras at paggawa. Ito ay isang mapanlikha na solusyon, timpla ng artistikong form na may function ng engineering. Ito ang marka ng isang tunay na master, upang lumikha ng isang sistema na kapwa hindi kapani-pani walang mahusay at nakamamanghang maganda. Ang antas ng dedikasyon na ito ay nagsasalita sa isang mas malalim na pagganyak. Ang mga ito ay hindi lamang tinanggap ng mga kamay na nagtatayo ng isang pagpapanatili ng dingding. Nakikilahok sila sa isang proyekto ng malalim na pambansa at espiritual na kabuluhan. Nagtatayo sila ng pundasyon para sa bahay ng Diyos. Ang bawat pag-indayog ng martilyo, bawat perpektong parisukat na sulok, ang bawat walang tahi na kasukasuan ay isang gawa ng debosyon. Hindi sila nagtatayo para sa 30 taong paghahari ng hari, nagtatayo sila para sa kawalang hanggan. At ang mindset na yun, ang paniniwala na ang kanilang gawain ay sagrado, ay na-infuse sa mismong mga bato mismo. Ito ang dahilan kung bakit ang pader ay nagtitiis sa pamamagitan ng mga lindol, digmaan, at walang tigil na marcha ng oras. Ang pisikal na lakas ng disenyo ay hindi mahihiwalay mula sa espiritual na lakas ng hangarin ng mga tagabuo nito.
At dapat nating tandaan na ang buong, masalimuot na sayaw ng pag-angat at pag-angkop ay ang pangwakas na hakbang sa mas mahabang paglalakbay para sa bawat bato. Nagsimula ito ng malalim sa mundo, sa mga quarry tulad ng tinatawag nating Zedekiah's Cave, na tumatakbo sa ilalim ng quarter ng Muslim ng lumang lungsod. Dito, makilala ng mga manggagawa ang isang angkop na layer ng mahirap, magandang apog na kilala bilang *Melic*, o royal, na bato. Hindi nila gagamitin ang mga eksplosibo. Sa halip, sisimulan nila ang mabagal, pamamaraan na proseso ng pag-ukit ng block ng direkta sa labas ng bedrock. Gamit ang mga pick at chisels, puputulan nila ang mga malalim na channel sa lahat ng 4 na panig ng inilaan na block, sapat na malawak para sa isang tao na pisilin. Kaya sa susunod na makita mo ang mga sinaunang pader na ito, alalahanin ang napakalawak na kwento ng tao sa likod ng bawat bato, isang kwento ng pananampalataya, talino sa paglikha, at isang pangako sa pagbuo ng kawalang hanggan. Nagtataka ka, ano ang itinatayo namin ngayon na magdadala ng aming sariling kwento para sa millennia? Gusto kong basahin ang iyong mga saloobin tungkol sa mga komento. Kung nahanap mo ang paglalakbay na ito bilang kamanghamanghang tulad ng ginawa ko, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang abiso na yon, dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video kung saan namin tuklasin ang nakatagong mundo ng mga quarry mismo. Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.